Jesus was trying to say to Peter na, Peter, ang forgiveness na gusto kong ibigay mo, sino mang nagkasala sa iyo, should be complete and perfect, just like how I do it. Ang ibig sabihin po ng perfect and complete forgiveness, pinatawad mo na siya. Pag nakita kayo, you no longer hold that person accountable to what he did to you. Ibig sabihin po, walang markahan. Yan. So, kamusta naman kayo? Maganda pa rin. Oo, nga. Feeling ko part 3 ng impartation class. Ayan. Okay. So, hinga muna ako. Napagod ako talaga. Ayan. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Kala ko hindi na tayo matatapos eh. Sana nga hindi na tayo... Kala ko hindi na tayo matatapos kanina, no? Kasi talagang ang sarap magbigay ng papuri sa Panginoon. Sobrang ang sarap umiyak, humilata, humiga sa presensya ng Panginoon. And I declare na every Sunday, mas patindi ng patindi yung yung mararanasan nating presensya ng Panginoon. Amen ba? Ayan, okay. So, okay na po, no? Ready na. Yan, praise God. All right. So, nasa break-free series po tayo. Yan, sinimulan po ng ating pastor. And kung talagang mga nakikinig po yung mga umattend last week, yan, ang pinag-usapan po natin ay tungkol sa, meron yan, yung katabi mo, meron yan. Tungkol sa letter A. Huy! Authority impartation. Uy, wala na tayo sa impartation class ha. Authority pa rin yung sinasabi nyo. Attitude! Ayan. Right attitude is equals to a better life. So, natutunan natin last week kung paano daw nakakaapekto ang mabuting pag-uugali yan, sa pagkakaroon ng magandang buhay. At naniniwala ako, lahat tayo may natutunan. Yan. Tignan mo nga yung katabi mo. Mas may nag-improve ba sa attitude niyan simula last week? Yes! Yay! Gusto ko yung confident. Yes! Yes! Palakpakan ng mga palakpakan ng isa't isa. Woo! Ayan. May nag-improve sa attitude, no? So, kung mapapansin nyo po, medyo maraming wala ngayon. Usually, napupuno natin to. Marami pong nasa bakasyon at ninanamnam ang bagyo. No, marami pong nagpaalam today na hindi po makakarating dahil po may mga kanya-kanyang lakad at yun nga po, considering po na may bagyo po talaga ngayon, no? And wala po ang ating mga pastor, kaya po ako po ay nandito sa inyong harapan ng inyong guro for today's video. Okay. Ang pag-uusapan natin ngayon, yan, pag-uusapan natin ulit ang isa't isa. Yan, sabihin mo ulit dyan sa katabi mo, parang si Pastor Reggie lang, topic ka ngayon. Ayan. Ay, ikaw ulit ang topic ngayon. Ayan. At ito pong topic natin for today, common po to na topic. Actually, lagi natin itong naririnig. Lalo na sa mga kabataan, tong edad na to. Lagi natin itong naririnig kasi ito yung isang topic na madalas pinag-uusapan ng mga kabataan, lalo na pag nabibigo sa pag-ibig. Ay. Ayan. Lalo na pag nabibigo sa pag-ibig, common topic po ito. Ang topic natin for today ay... Okay, sabay tayo. 1, 2, 3. Move on. Ayan. Diba, sa inyo, common topic yan ng mga, ng mga heartbroken. Iniisip kung paano mag-move on. Amen. So, before po tayo magsimula, let's pray muna. Yes, Lord.
We praise you, we thank you, we glorify your name. We honor you, Father God. Thank you so much, Jesus, for your presence. Thank you, Holy Spirit. We allow you to move in this very day, in this very afternoon, Panginoon. Lord, itago mo ako sa likod ng iyong presensya na walang ibang marinig, ibang makita, kundi ang boses mo, ang message mo, Panginoon. Ang maaalala ngayon, Panginoon, ay yung mga itinuro at ituturo mo sa amin sa pangalan ni Jesus. Lord, let this message speak to each and every one, Lord God. At naniniwala kami, Lord, na pagkatapos ng message na ito, Lord God, we will feel empowered, Panginoon. Makakaranas kami ng matinding encounter sa hapong ito sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Yeah. So, moving on, move on. Sabi dito, nilagay ko dyan, forget what lies behind and focus on what lies ahead. Kasi, yun naman po talaga yung ibig sabihin ng move on, di ba? Pag sinabing move on, anong naisip natin? Yun, move forward. Kung nasan ka ngayon, aalis ka dun. Yan ang move on. Amen ba? Sino ba ditong mga nag-move on na? Okay. Nasa kalahati pa lang daw yung iba. Nag-move on na, nag-move on. Naka-move on na, nag-move on pa lang. Ayan. Ang daming nakaka-relate dyan talaga no? Alam ko po na hindi naman talaga madali mag-move on. Tama, madali bang mag-move on? Hindi. Ang hirap mag-move on, no? Iba nga ilang taon na, hindi pa rin nakaka-move on eh. Yung iba nga, iniisip pa, 3 years na iniisip pa rin siya. 3 years na pinupuntahan pa rin yung mga dati nilang pinupuntahan. Ini-scroll pa rin yung mga picture. Ayan, pinapakinggan pa rin yung mga team song. Ay! Ay, tigilan nyo yan. Hindi ka talaga makaka-move on dyan. Grabe. Yan. Pag ganyang usapan, gustong-gusto nyo no? Tuwan-tuwa talaga kayo Pag ganyang usapan. But, kidding aside po, pag tayo talaga nasaktan, pag tayo talaga nakaranas ng matinding trauma, matinding pain, ang hirap talaga mag-move on. Amen ba? And hindi po natin i-invalidate ang bagay na yan. Dahil ako rin po na nakatayo sa inyong harap ay ranas ko rin po ang challenge ng pag-move on sa isang bagay na sobrang pinahalagahan mo, minahal mo. Hindi ka naman masasaktan pag hindi mo pinahalagahan, di ba? Tama ba? Hindi ka masasaktan, hindi ka magiging in pain, hindi ka matotrauma kung hindi mo pinapahalagahan ang isang tao o isang bagay o ang isang sitwasyon. Tama ba o tama? Alright. So today, we will understand that freedom from the past is possible. Yan, ulitin ko. Ngayong araw po na to, maiintindahan natin na ang kalayaan sa iyong past ay posible. Posible in Christ. Pakisabi mo dyan sa katabi mo, posible daw na maka-move on ka. Ayan. Ayan. Pakisabi dyan sa katabi, makaka-move on na tayo. Ayan. Amen. And excited po ako. No, kasi napakaganda rin po nitong message na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pero, okay, listen to me. Yan. Sa akin lang attention, silosa po ako na preacher. Gusto ko po na sa akin lang ang tingin nyo kasi gusto ko ako munang pinakamaganda sa sa lugar na ito ngayon. Okay lang ba? Okay lang. Ayan. Mamaya na kapag hindi ko nahawak yung mic, iba naman. Okay? Okay. So, bago tayo pumasok sa steps of moving on, meron muna tayong dapat gawin. Yan. The very first thing for us to do is, okay, number 1, we have to acknowledge the past and don't live there. Pangatlong slide yata yun, kapatid. Yan.
Next, sobra ka, sobra. Sobra ulit. Ayan. We have to acknowledge the past and don't live there. Sobrang sobra na. Ayan. Wala. O sige, dun ko muna ulit sa verse sa Philippians 3:13. Ayan, okay. So ulit, acknowledge the past and don't live there. Sa Tagalog, daanan mo lang, huwag mo tambayan. Yeah. Ulit, itap mo yung katabi mo, uy, daanan mo lang daw, huwag mong tambayan. Ulitin mo ulit, daanan mo lang daw, huwag mong tambayan. Ayan. In Philippians 3:13. Yan. Basahin po natin to. Philippians 3:13. 1, 2, 3, go. Amen. So si Paul po, ini-encourage niya po ang kapatiran sa Philippians, no, na kalimutan daw yung what lies behind and move forward to what lies ahead. Ayan. Sino po ba dito yung nag-gym? Yan, wala. Yung asawa ko lang. Yan. Ako po dati nag-gym ako. Sino na lang dito yung na-try mo na magbuhat ng kahit ano na hindi naman mabigat. Kunyari, backpack mo sa school. Ayan, siguro backpack sa school na may mga libro. Amen. Yung backpack mo na yan, kapag ka mga ilang minuto pa lang, hindi mo pa iindahin yung bigat niyan. Siguro kung merong mga 10 libro dyan, at saka mga notebook, pencil case. Pero subukan mo na yung backpack na yan, 24 hours mong suot. Yan. Ano sa tingin mong mangyayari sa'yo? 24 hours mong suot yung backpack mo na may mga libro. Ano tingin mong mabigat ba o hindi? Amen. Sa gym po, yung 10 pounds na barbell, yan. Ay, ang gaan lang naman ito eh. Kasi nagbubuhat po ako before nag-gym ako dati. Ay, ang yabang ko pa, 10 pounds lang, kayang-kaya ko yan. Yan. Noong mga panglima na, ang bigat, ba't parang bumibigat? Nadadagdagan ba yung timbang nito? Parang ang bigat. Bakit ko po siya in-example sa inyo? Kasi, yung isang bagay na pinapatagal mo, kahit pa hindi yan ganun kabigat. Let's say, for example, yung katabi mo, tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Kunyari, sabihin yan, alam mo, pangit mo ngayon, di bagay sa yung buhok mo. Kung tutuusin, maliit na bagay lang yon, di ba? Maliit na bagay lang yon. Pero hindi mo siya dinil. Hindi mo siya dinil, hindi ka nag-move on. Iindahin mo yan. Pag pinatagal mo yan, iindahin mo yan. Bibigat yan sa'yo. Tama o tamang-tama? Amen. So, kaya ko po siya ikinumpara doon. Kasi, kapag po tayo, tumatambay tayo sa mga bagay o sa sitwasyon na nasasaktan tayo at nahihirapan tayo. Yan. Nahihirapan tayo, nabibigatan na tayo, gustong-gusto mo pa rin, nandun ka pa rin. Wala pong nangyayari sa buhay natin. Amen ba? Amen. Now, meron po ba dito mga na heartbroken na? Heartbroken. Yes, na heartbroken. Wala nga amin. Sige. Ayan. Meron po ba dito mga na-betray na? Betrayal. Betray ng kaibigan, ng asawa, ayan, na-betray ng girlfriend, ng boyfriend, ayan. Meron po ditong nawalan na, namatayan, loss, nawalan ng pera, nawalan ng trabaho. Yan. Yan. Namatayan, nawalan ng magulang. Yan. Meron dito mga namatayan na, no? Nawalan. Alam nyo po, kahit po sino sa atin, wala pong exemption. Kahit gaano kakatinding lingkod ng Panginoon, mamamatayan ka, masasaktan ka, mabebetray ka, madidisappoint ka. Amen. Amen. And alam nyo po, yung pain na nararamdaman nyo, lalo na po pag loss.
Lalo na po kapag meron isang tao o meron isang tao ka na pinapahalaga ng sobra tas binitray ka niya. Diba? The pain is always gonna be real. Yung pain na po na yon, never i-invalidate yun ni Lord. Alam ng Panginoon na masakit yun. Amen. Amen. Masakit yun. It's always difficult to move on from a loss, a betrayal. Amen. Pero, alam nyo, what's amazing is, kahit na totoo yung pain na meron ka during that loss, kahit na po totoo yung pain na nararamdaman mo dahil sa betrayal, no? What's amazing is, Jesus understands our pain. Pakisabi nga dyan sa katabi mo, naiintindihan ka ni Lord. Itap mo yung sarili mo, naiintindihan ako ni Lord. Ayan. So next slide po tayo. Ayan. Ayan, Jesus understands our pain. Alam nyo, yung katabi mo, maraming mga pagkakataon na pag nasaktan ka, pagka na-offend ka, kapag you are dealing with something, maraming pagkakataon na yung katabi mo yung unang-unang tao na pwedeng mag-invalidate sa'yo. Yan yung katabi mo, yan yung tao na maaaring unang-unang tao na isipin, ano ba naman to? KJ mo. Ang corny mo. Ang OA mo. Amen. Diba? But, what's amazing about our Lord is, hindi ka niya i-invalidate. He understands every single pain po na meron tayo. Bakit? Bakit? Because in Isaiah 53, 4-5, nandyan po ba? Sa slide natin. What? Wala. Ayan. Isaiah 53, 4-5, kung meron po kayo mga Bible. Sabi dito, surely He took up our pain and bore our suffering. Yet we consider Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Bakit ka naiintindihan ni Jesus? Dahil, nung nagkatawang tao po siya, mas matindi pa yung dinanas niya. Remember, nung nandito po si Jesucristo, nagkatawang tao po siya. In short, lahat ng klase ng pain at emotion na nararanasan mo ngayon at mararanasan mo pa lang, ay naranasan ni Jesus Christ. Amen. That is why si Jesus, He will never invalidate what you're going through. Maiintindihan ka ng ating Panginoon. Amen. Now, pag nakakaranas po tayo ng pain, napakadaling mag-isolate. Actually po, unang-una lagi yan. Sabi ko nga sa impartation class alam nyo, pagka nakakaranas ka ng pain talaga, unang ginagawa ng tao, pupunta sa kwarto niya, maglalak ng pinto, magpapatay ng ilaw, magkukuha ng phone, magkakabit ng headset, pakikinggan si Moira. No? Tapos po, pag pinakinggan si Moira, mag-e-emote. At aalalahanin lahat ng masasakit na nangyari sa buhay niya. Tama ba ako o tamang-tama? Tama. Nag-i-emo ka. Bakit niya ako iniwan? Kapalit-palit ba ako? Diba? Nag-dialogue ka na doon. Binigay ko naman ng lahat. Lahat. Amen? Bakit pinagpalit ako? Binenta ko yung ref para sa kanya. Binibigyan ko siya ng baon araw-araw. Diba? Pinag-aral ko siya. Amen? Tapos pinagpalit ako. Ouch. Sakit. Iniwan ko ang pamilya ko para sa kanya. Pero pinagpalit ako. Amen. Yan yung mga
mga usual dialogue kapag ka nag-iimo tayo. Always, no? When we feel pain, lagi po tayo nagse-self-isolate. Yun lagi ang first option natin. Mag-self-isolate. Kasi, bakit? Bakit kaya tayo nagse-self-isolate? Sa tingin nyo? May dahilan yan. Ba't tayo nagse-self-isolate? Masokista ka, yes? Because we feel that walang makakaintindi sa atin. Tama ba? O tama? Lalo na yung mga teenager. You and me against the world ang peg ng mga to eh. Tama ba? Na you and me against the world. Kapag kaayaw ka pang mag-boyfriend ng magulang mo, you and me against the world. Hindi ito, mahal ko siya. Ipaglalaban ko to. Tama ba? You and me against the world ang peg ng mga kabataan no? Yan. We feel like nobody understands us. Kaya ang lagi nating option, nag-self-isolate tayo. Amen. But remember, just like what we said earlier dyan sa Isaiah, Jesus understands your pain. Naiintindihan niya yung pinagdadaanan mo. Kahit gaano pa kaliit yan, naiintindihan ng Panginoon yan. Amen. And Jesus offers healing and can help us in this journey. Imbis na mag-self-isolate tayo, the first thing that we have to do in the midst of loss is to talk to God. Amen. The first thing that you have to do when you are hurting, when you are in pain, is to talk to God. Okay. But moving on is a process. Moving on is a process. Hindi naman po pwedeng kahapon na heartbroken ka, tapos kinausap mo si Lord ngayon, bukas okay ka na. Meron bang ganon? Wala naman siguro ganon dito, no? Wala naman pong ganon, no? It's always a process. Pakisabi po dyan sa katabi, moving on is a process. Ayan, good morning. Good afternoon po. Ayan, let's welcome ang ating mga bagong dating. Good afternoon, everyone. Ayan, so ulitin natin, moving on is a process. Ulitin natin mas malakas pa, pakisabi dyan sa katabi, moving on is a process. Okay. And moving on requires your participation. Ulitin ko, moving on requires your participation. Anong ibig sabihin ko po doon? Ibig sabihin, the moving on process includes you. May gagawin ka. Pakisabi dyan sa katabi mo, may gagawin ka. Isa pa, may gagawin ka. Amen. Amen. Why? Because moving on will not happen unless you do not participate. Amen ba? Pakisabi ulit dyan sa katabi, moving on will not happen unless you participate. Ayan. Amen. So may gagawin tayong lahat. Now, ready na ba kayo to know how to move on? Dito sa kabila. Bakit parang eto lang yung yung mga Kristiyano? Ito ibang sekta ba kayo? Yan. Ulit. Ready na ba kayo to know how to move on? Amen. Yan. So, Kristiyano na rin sila. Amen. Okay. So, we will talk about the steps on how to move on and how to move forward. Number 1. Ding! Okay. Let's read this part. 1, 2, 3, go. Forgive and release the past. Let's talk about forgiveness. In Matthew 18:21 to 22, it says there, Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times
7. Napaka-common po nitong verse na to. Ilang beses na nating narinig to, right? Sa whole Christian life po natin, sa isang taon, ilang beses po yatang lumalabas itong Matthew 18:21 to 22 na to. But I want to explain the context of this verse ng very light. Actually po, na-explain ko na to sa impartation class ng medyo malalim na sense. But today, I want to explain it in a very, very light sense. No? Bakit kaya ganyan yung sinabi ni Jesus? And bakit kaya tinanong ni Peter to? Did you know that sa time po ni Jesus, sa time po ni Jesus, ang turo po ng mga rabbi, yung mga Jewish leaders sa Israel that time, ang tinuturo po nila sa mga Hudyo ay hanggang 3 beses ka lang pwedeng magpatawad. Pag pang-4, sobra na yon. Sobra na yon. Yun po literal, ang turo ng mga teachers, religious teachers, mga rabbi sa Israel during that time. Hanggang 3 beses lang. Pwede ka na magpatawad hanggang 3 beses lang. Pag pang-4 na, FO na kayo. Friendship over na kayo pag pang-4 na. Yun po ang turo ng mga religious teachers. Why? In Amos 1:3. Amos 1:3, pakita natin. One of the proof texts, why ganyan yung tinuturo nila. Amos 1:3. Amos 1:3. Wala sa slide, pero sige, babasahin ko na lang sa inyo. Amos 1:3. Kaya? Kaya today? Okay, Amos 1:3. This was actually the time when God was judging. Yan na, thank you so much. This is what the Lord says. The people of Damascus have sinned again and again, and I will not let them go unpunished. They beat down my people in Gilead as grain is threshed with iron sledges. Actually, pag binasa niyo po yung whole chapter nito, it was the time when God judged the Damascus. No, napatatawarin niya lang 3 times yung si Damascus and other nations against Israel. And then after that, paparusahan niya na. That's why ang mga religious leaders that time, 3 times lang talaga. So, imagine, when Peter asked Jesus, Lord, 7 times ko ba papatawarin? Ang mindset po ni Peter that time, I am a spiritual bulldozer. Napakagaling ko. Kasi 3 times lang yung tinuturo sa amin, pero kaya ko 7 times. So, imagine that scene, kung gaano ka-proud si Peter, na Lord, ilang beses ko patatawarin yung kaaway ko? 7 times? Feeling ko ganun yung tono niya. 7 times, tapos feeling ko nag-e-expect si Peter no na, oh, ang galing mo kapatid, tama yan. Feeling ko ganun yung ine-expect niya kasi 3 times lang yung tinuturo sa kanila. Pero si Peter, 7 times yung sinabi niya. So, nag-expect siya ng commendation from Jesus. Kaso, akala niya lang yun, makaka-expect siya ng commendation. Why? Anong sabi ni Jesus Christ? Patawarin mo yung kapatid mo 70 times 7. Pakisabi dyan sa katabi, 70 times 7. Okay, let's do the math. 70 times 7 is equals to? Madami! 490. Yan, dami. No? 70 times 7 is equals 490. Okay, so listen to me. I will explain why 70 times 7. Tingin nyo ba walang dahilan yung 70 times 7? Meron. Trip lang ni Jesus, yung 70 times 7 na yan. Okay. Ulit, 70 times 7 is equals to? Malakas. 490. Let me explain 490. Ulit, makinig sa akin. Did you know that every Hebrew word has a alphanumerical value?
Alphanumerical po ang value ng every Hebrew word. Ibig sabihin, pag may nabasa kang Hebrew word, it's always a combination of number and letters. Amen? Nagigets natin so far? Nagigets po natin? Okay. Now, when you search 490, there is an equivalent Hebrew word for that. Tanungin niyo ako, ano? Isa pa, ano? You can write this down. Tanim. Tanim, like tanim, magtatanim. T-A-N-I-M. Ulitin ko. T-A-N-I-M. Tanim. Ngayon, anong meaning ng tanim? Tanungin niyo ako, ano? Amen. Tanim means complete or to be perfect. Ulitin ko. Complete or to be perfect. And interestingly, no, 70, yung 490, yung tanim na yon, ibig sabihin nun complete or to be perfect. What's another interesting thing? Sabi ni Jesus, 70 times 7. Did you know that number 70 in the Bible means completeness or fullness? And number 7 in the Bible means perfect. Nagigets nyo? Jesus Christ is describing how you should forgive. It should be complete. It should be perfect. Just like how He did it for us. Nagigets ba natin? Yung kahalagahan ng 70 times 7. Jesus was trying to say to Peter na, Peter, ang forgiveness na gusto kong ibigay mo dyan sa katabi mo, sa kapatid mo, o sa kung sino mang nagkasala sa iyo, should be complete and perfect, just like how I do it. Amen. Amen. Ganong klaseng forgiveness, yung emphasis na gustong mangyari ng Panginoon. Amen. What do I mean by perfect and complete? Yung tipong pag nagpatawad ka, you no longer take what the person did to you. You no longer count him as accountable. Ang dami po kasi nagpapatawad daw. Pero, pinatawad ko na talaga siya. Teacher Carla, as in, promise. Pero pag nakita mo, gigil na gigil ka pa rin. Ay, sinong ganyan? Ay, daming ngumingiti-ngiti dito. Ay, kakarelate. Pinatawad ko na siya, promise. Pinatawad ko na talaga siya. Pero wag lang ko talaga siya makikita. Talagang gigilitan ko siya. Ngayon, yan. No. Pinatawad ko na siya, pero ayoko talaga, hindi ko pa talaga siya kaya siyang kausapin. Pinatawad ko na siya, pero naaalala mo pa rin lahat ng ginawa niyang pangit sa'yo. And every time you remember those things, may kurot pa din. Nagagalit ka ulit dun sa tao. Bumabalik ulit yung galit. Pag narinig mo yung kanta ni Moira na team song nyo dati, na bumabalik na naman yung inis mo dun sa tao. Amen. Amen. Do you think that what Jesus means when He said perfect and complete forgiveness? Ano sa tingin niyo? Ang ibig sabihin po ng perfect and complete forgiveness, pinatawad mo na siya. Pag nagkita kayo, you no longer hold that person accountable to what he did to you. Ibig sabihin po, walang markahan. Amen. Walang markahan. Sabihin mo dyan sa katabi mo, walang markahan. Kapag believer na po tayo, hindi uso yung friendship over.
Ulitin ko. Pag believer na po tayo, hindi uso yung friendship over. And to be honest po, no, ang galing-galing ko sa friendship over dati. Ano ko yan? Specialty. Specialty ko po yung friendship over dati before akong maging believer. Why? Kasi I trust very few people. Alam po ng asawa ko yan. I have a very high wall na makapal. Yes, marami po ako, kaya ko pong makisama, ngingitian kita, yayakapin kita, and whatnot in the past. Pero hindi kita pagkakatiwalaan. It will take time. I used to do that a lot. Why? Kasi po, ang dami kong trauma. Ang dami ko pong trauma sa buhay, no, na dinadala ng time na yon. Amen. That's why, kapag konting alam mo yung konting lamat lang dun sa trust, FO tayo. Hindi kita kakalimutan na kung ano yung ginawa mo yan at di kita pagkakatiwalaan ulit. Ganun ako ka before. Ganun ako ka-guarded before ako makakilala sa Panginoon. And when I say FO, sabi ko nga sa inyo dati may standard ako. Ang Facebook friends ko dapat hindi lalagpas ng 300. Pag lumagpas ng 300, nagbabawas na ako. I swear, tanong niyo po sa asawa ko, patotoo po yan. Ilang taon, I didn't have Facebook for almost 3 years of my life. Nung nagka-Facebook ako, hanggang 200 lang lagi ang limit ng friends ko. Pag lumagpas, remove, unfriend, unfollow. Bakit? That's how close yung circle na meron ako. Even Eunice knows this. Alam niya na I don't trust a lot. Kasi pag nagtiwala ako, ibibigay ko lahat sa'yo. Pag nagtiwala ako, mamahalin talaga kita ng sobra-sobra. I will treat you like my own brother, like my own sister. Ganun po ako talaga mag-love. Kaya siguro, sobrang guarded ko. Amen? But you know, the Lord taught me na when you are a believer, unlimited ang chances. Kailangan mong matutunan na hindi na applicable dito yung friendship over. Sabi nga di ba? How do you deal with difficult people? Love them. Why? Because you're one of them. Amen? Mahalin mo. How do you deal with difficult people? How do you deal with people na lagi kang sinasaktan? Na laging nakaka-offend sa'yo, mahalin mo. Why? Because you're one of them. Difficult ka rin naman. Sabihin mo dyan sa katabi mo, difficult ka rin naman Nakaka-offend ka rin naman Nasasaktan mo rin naman ako Amen. Amen. That's why God wants us to forgive. To forgive in a perfect and complete manner. Remember, true forgiveness means you no longer hold the person's sins against them. Ibig sabihin, walang markahan. You are releasing the past and its hold on you. Alam mo, ikaw din naman ang mai-stress, kapatid. Kapag lagi mo na lang iniisip, no? Yung mga pain na meron ka. When you don't let go of the past, yung nagkasala sa'yo, chill lang siya, sa totoo lang, wala siyang pake. Ikaw inaatake ka na sa puso. Ikaw inaatake ka na sa puso, na-stress ka na, hindi ka na makatulog, yung eyebags mo hanggang bibig na. Amen. Hanggang bibig na dahil wala, hindi ka makatulog. Buisit na buisit ka Tapos nakikita mo, ano ba naman yan? Ano ba, nag-enjoy pa sila dun sa MOA, nakasalubong ko. Tapos iyak ako ng iyak habang nakikinig ng kanta ni Moira. Di ba? Paborito ko talaga si Moira. Amen. Wala na, stress ka lang. Mamamatay ka lang ng maaga, I swear. If you don't give that forgiveness. Amen ba? Amen. And another thing, I know it's not easy to forgive. It's easier said than done. Alam ko po yan. Siguro po yung mga hindi pa po nakakarinig ng testimony ko. So I will share a bit of my testimony. How the Lord taught me how to forgive. I was a battered wife. I was 19 years old po.
maaga po ko lumande eh. Sorry na. Maaga po ako lumandi talaga kasi rebelde ako sa aming bahay. And nagrebelde po ako. I was supposed to have a good future, magdodoktor sana tayo, ganyan. And may scholarship tayo pero nabulag ako ng pag-ibig. Ay, yan. Nabulag ako ng pag-ibig. Hindi sa kanya, iba pa. Nabulag ako ng pag-ibig. Kasi nagbabanda po ako singer po ako sa band. So tumutugtog ako talaga sa MOA and mga ganyan-ganyan. So yung na-meet ko po na guy siya ay band leader. And syempre, alam mo na, I was 18 years old po nung nakilala ko siya. And syempre, pag band leader, ang gwapo-gwapo yan sa paningin mo. Tama ba? Ay, hindi ba? O, ang gwapo-gwapo sa paningin ko siya noon, time na yon, di ba? Tapos, alam mo yung feeling ko sa kanya, tagapagligtas ko. Na tatanggalin niya ako dun sa bahay ko na problematic. Tapos, bibigyan niya ako ng masaya at comfortable at loving home. Ganun yung feeling ko that time. And unfortunately po, hindi ganun yung nangyari. So, I got pregnant when I was 19. And then, paano po ako noon? Intern ako sa school namin. So, nag-stop ako ng ilang months. And then, pumasok ako ulit pagkatapos ko mga anak to finish my college. And then, after noon, nagpakasal kami. Nagsama kami. And alam niyo po, I was in a living hell that time. Why? Yung husband ko po that time, wala siyang trabaho. Nawalan siya ng trabaho. And I was a battered wife. Binubugbog po ako, literal. Yung pong monoblock na inuupuan nyo, basag po yan sa akin. Ganon. Basag po yan, imagine. Just imagine na babasag yan. Pag hinampas ka niyan, mababasag po yan. So, yon, ginawa po. Naranasan ko po yung dinidikit sa pader tapos sinasakal ng pataas. Ganun. Yung akala mo malalagutan ka na ng hininga. Naranasan ko pong binabato ng kutsilyo. Ganyan. Tapos iwas-iwas. Kaya magaling ako umiwas eh. Magaling ako umiwas eh. Kasi bawal kang, kung di tatamaan ka sa mukha eh. Ganyan. So I experienced that for 3 years of my life. Ako po ang breadwinner that time and I came to a point na gusto ko na siyang gilitan sa leeg. Gusto ko na rin siyang patayin, no? And I got separated with him. Hindi po maganda ang separation na nangyari. Maraming death threat even sa family ko and whatnot. And I gave myself time. Nag-detach po ako sa world, nag-detach ako sa pamilya ko, nag-detach ako sa mundo, and tumakas ako. Yan, tumakas ako, umalis ako. For 3 years, hindi ko nakita yung anak ko. Kasi yung anak ko during that time, nasa lolo't lola niya. And alam niyo pa, I was so full of depression, of anxiety. During those years, I always feel like I want to end my life. During those years, I feel like walang purpose yung buhay. During those years, I feel like God has forsaken me. During those years, I feel like, tong lalaki na to, pag nakita ko talaga to, sasaksakin ko to ng paulit-ulit. Kasi ganun ako kagalit. I feel like He ruined my life, my future during that time. And alam niyo po, what's amazing is, I thought hindi possible yung forgiveness. I had so many traumas, I had so many traumas during that time until I met my husband now. Yeah. And nung na-meet ko po yung husband ko, imagine kung ano yung dinil niyang trauma galing sa akin. Imagine. May trust issues ako sa kanya. I always walk out. Pag sinisigawan niya ako, I walk out. Why? Because of those trauma. Dala-dala ko yun ng ilang taon sa relasyon namin. Because of my traumatic past. But 2018, we started going to the church. 2018. And alam niyo po, God made a way para magkita ulit kami ng ex ko and ng daughter ko. And hinanda ako ng Panginoon. During that time, I thought, sabi ko, Lord, ano bang magiging reaction ko kaya pagkita ko sa Kanya? Pag ba siya nagsabi ng pangit, magre-reply din ako ng pangit?
Kasi ganun yun eh. Kapag hindi ka pa talaga nakapag-forgive, kapag yung kaaway mo may sinabing pangit sa'yo, pangit din ang response mo. Kasi may pain ka pa eh. Diba? That's when you know if you have truly forgiven. And I was praying, sabi ko, Lord, alam ko hinanda mo ako in this moment. Nagkita po kami sa SM. And that was the time when I truly knew I have forgiven. The Lord helped me forgive. Nung nagkita kami, nagyakapan pa kami, we asked for forgiveness with each other. We became friends until nung namatay siya, we were friends. No? And why am I sharing you with this? After what I went through, yung years nung pain na yon and the trauma, hindi ko po yun kaya kung ako lang. Kung ako lang po, hindi ko kayang magpatawad, mag-move on kung ako lang. Baka hanggang ngayon, dala-dala ko yun. Yung trauma na yun. But God made it possible. So why am I saying this? Forgiveness is a process, but you have to choose it every day. Ulit, pakisabi sa katabi, choose forgiveness every day. Yan. Piliin mong magpatawad araw-araw. Even though hindi mo minimin. I forgive you, I forgive you, I forgive you. Until such time that you truly mean it, don't stop. Amen. Amen ba? Amen. So first step is to forgive and release the past. Next, number 2. Pakibasa po. 1, 2, 3, go! Amen. Renew your mind with God's word. In Romans 12:2, it says there, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Changing our perspective allows us to see ourselves and our future through God's promises. Amen. Amen. Now, I always say this. Diniscuss po ni PE last time, ang ibig sabihin ng renewing of mind means changing the way you think. Amen? Ibig sabihin, may babaguhing mindset sa atin. Amen? Amen? And explain niya yun, metanoia, changing the way you think. Akala ng marami, renewal of the mind is automatic. After an amazing revival conference, after that, ang expectation mo, ay renewed na ako kasi nakaranas ako ng matinding revival. Kasi galing ako sa revival conference, renewed na ako. Yan. But the truth is, renewal of the mind comes from reading the Word of God. Amen. Transformation will only occur if you read the Word of God. Kahit ilang revival event ang puntahan mo, kahit ilang puspos, lampaso sa sahig, iyak sa sahig, o what not ang puntahan mo, if you do not read the Word of God, nothing will change. Amen. Amen. Transformation will happen only when you read the Word of God. Amen. I always put emphasis in the Word of God. Why? Why? Bakit po? Kasi personally, reading the Word of God and reading the Bible is what helps me change. Lahat po tayo ay work in progress. Lahat po tayo, kahit po kaming mga tumatayo na dito, may mga negative thoughts pa rin kami. May mga dinidil pa rin po kami. May mga personal and spiritual dealings pa rin po kami. And lahat po tayo. If you do not read the Word of God, how will you fight it? Amen. Amen. It changed my life and my perspective when I started to read the Word of God. Ito po, personal testimony ko lang po ito. And marami po dito narinig na po ito, no? When it comes to reading the Bible, I'm an advocate. Read the Bible. Over and over and over again. Tatanungin niyo po ako, ilang beses ko na po nabasa. I've read it twice.
cover to cover. And it's not enough. My personal goal is to read it once every year. Alam niyo po yung narinig ko dun sa yung narinig ko dun sa conference na inatenan namin nung nakaraan. Binabasa niya po ang Bible 10 times cover to cover in a year. Nagulat nga ako, Paano niya yung ginagawa? Nagulat ako kasi ang haba 66 books yan Diba? Ang haba Amen? But you have to do it. You have to do it. Bakit po? All of God's promises are there. Amen. Lahat ng kailangan mo nandyan. Gusto mo pa ba ng self-help books? All the self-help books, most of the principles po galing sa Bible. Subjective pa yun. Amen. The Bible is the manual of life. Read it over and over again. Walang magbago sa sitwasyon mo sa buhay. Hindi ka makaalis. You feel stuck. Ask yourself, do you read the Word of God? Di ka makamove on? Still, you have a lot of negative thoughts? Ask yourself, do you read the Word of God? Hindi magbago yung ugali mo? Ask yourself, do you read the Word of God? Hindi ka makapagpatawad? Ask yourself again, do you read the Word of God? Amen. Everything we need in our lives, nasa Word of God po siya. Amen. And hindi po nabasa natin ng isang beses ay okay na. Each time na mababasa, matatapos mo siya, may bagong revelation ng Panginoon sa'yo. Amen. And pwedeng tong season na to, itong verse na to, ang mag-i-speak sa'yo. In the next season, ibang verse naman. Ibang story naman. Ibang chapter naman. Buhay ang salita ng Diyos. Amen. You cannot get the renewal you want kung hindi ka nagbabasa ng Word. Amen. That's why I always put emphasis on how the Word of God changed me. Kung paano po yan tinulungan ako makawala sa trauma, sa trust issue, sa pain, and until now po na mayroon pa rin akong mga dinidil sa akin. Insecurity, di ba po? Pride, it keeps you humble. Ako po, I deal with pride all the time. May abang ako Aminado ako, mayabang ako Mayabang ako. Alam ko po yun. And when you are someone serving, it's always a requirement for you to do a heart check. And hindi po siya mahirap po mag-heart check kapag walang suporta ng Word of God. Aakyat sa ulo lahat. Magiging mayabang ka talaga. No? So that is why I hold on to the Word of God, because it keeps me humble all the time. That everything that I have is not because of me, but because of the grace of God. Amen. Instead of dwelling in your past and letting yourself be consumed by it, replace your thoughts with God's truth and promises found in the Bible. Paano mo i-convince yung sarili mo na maganda ang pangako ng Panginoon kung hindi mo alam kung ano yung mga pangako niya? At sa simple logic. Di ba po? Paano mo i-declare yung pangako ng Panginoon kung hindi mo alam kung ano yung i-deklara mo? Kung hindi mo alam kung ano yung ipag-pray mo? Amen? Every promises is stated in the Bible. You will know that God wants you to live a prosperous and victorious life. You will know that kapag nagbabasa ka ng Bible. Amen. Amen. Marami pang pagkakataon, takot kang humakbang dun sa next. Alam mo yung sinasabi ni Pastor Eman lagi na chicken line. Ito yung chicken line, nandito ka, ayun yung breakthrough. Takot na takot ka humakbang. Kasi nagdi-deal ka sa past mo Dami mo pang trauma, dami mo pang issue. Iba kapag humakbang ako, ganito, ganyan, ganito, ganar. Lahat na ng reason binigay mo. Hindi ka makahakbang, nasa chicken line ka.
Hindi mo alam, pag humakbang ka doon, nandun pala yung breakthrough. Amen. Amen. And you will not know that if you are not reading the Word of God. Amen. Kasi nasa Word of God yun. Kasama yun sa promise ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Amen. Amen ba? Amen. Now, renewing of our mind is an ongoing process. Actually, it's a lifetime process. Lifetime po siya. Hindi siya yung overnight process na, nagbasa ako ng Word of God ngayon, bukas okay na ako. No, it's not like that. Every day po, every day siyang ginagawa. Ang renewal ng mind, every day. As you spend time in Scripture, your perspective changes. May nag-shift dyan. Aligning more with God's promises than worldly patterns. And over time, this renewal will strengthen your faith and will help you overcome your past hurts and will allow you to live with hope, peace, and confidence in God's purpose for your life. Amen. Unti-unti po yung changing when you read the Word of God. Slowly but surely. Slowly but consistently. Amen. Madalas kasi tayo gusto natin one snap. Okay na. Kaya nga mahilig tayo dati sa mga revival event eh. Kasi we like the hype. We like the emotion. We think na kapag may naramdaman ka that moment, you're good, you're okay, and that's enough for you. No. After ng event na yan, bumilang ka ng ilang araw, balik ka na naman sa dati mong gawi. Why? Kasi walang Word of God. Amen. And we are changing that. True revival involves reading the Word of God every day. That's true revival. Amen. True revival means there is a change in your life. May change sa quality ng life, may change sa character, may change sa mindset. Amen. That's true revival. Amen. Amen ba? Buhay pa tayo? Yan. Pakisabi sa katabi, sabi ko sa'yo, topic ka eh. Topic ka talaga today eh. Yeah, topic tayo. And next, number 3. Yan, okay, let's read this out loud. 1, 2, 3, go! Amen. Embrace the new life God has for you. In 2 Corinthians 5:17, uy, paborito to ng mga umattend sa New Creation Image. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Amen. Gustong-gusto ko itong new creation na to. Why? Because moving on or moving forward means pagyakap at pagtanggap sa bagong identity mo in Christ. You are no longer bound of your past. Hindi ka na bound ng kamalian mo. Hindi ka na bound ng mga wrong decisions na ginawa mo in the past. Remember, the enemy knows your name but calls you by but Jesus knows your sins but calls you by your Amen. So, kapag ka mayroong nagpapaalala pa rin sa'yo ng mga kasalanan mo, kalokohan mo, kapag yung tao dinedefine ka pa rin kung ano at sino ka dati, sino siya? Sino siya? Sino siya, di ba? Hindi kay Lord yun. Di ba? Amen. Yakapin mo yung bagong ikaw. Etong bagong ako, yes, marami pa rin akong pagkakamali, marami pa rin babaguhin sa akin. But, by God's grace, marami na rin ako napagtagumpayan. Amen. Yakapin mo yun. Yung fact na yun. Amen ba? Do not think of yourself as a failure. You are not a failure. Pakisabi sa sarili, I am not a failure. Eto, let's declare this. I am not poor.
I don't have trust issues. I am a new creation. Amen? Hindi ka failure, hindi ka disastrous, you live victoriously, you declare all those things and embrace it. Hindi yung mindset mo na, eto lang ako. Wala na, hindi na ako magbabago. Lahat sila sinasabi, eto lang ako. Hindi na magbabago. No, hindi ganun ang Lord natin. Amen? He wants you to move forward. Sabi nga ni Pastor Reggie you know what's the secret to move forward and to move on? Sabi nga ni Pastor Reggie, isang dilang, disgust. Pandirihan mo yung sitwasyon mo ngayon. Pandirihan mo kung nasan ka. Nagko-commute ka lagi, umuulan, nagko-commute ka, pandirihan mo yon. Hindi pwede to. Kailangan magkakotse ako. Kasi sabi ng Panginoon ko, yung mga naglilingkod sa Kanya, hindi niya pinapahiya. Nagre-renta ka ngayon, pandirihan mo yan, kapatid. Wala kang satsan off, pandirihan mo ulit yan. Hindi ka makapag-Sunday service kasi meron kang pasok pag Sunday, pandirihan mo yan, kapatid. Amen? Amen ba? Pandirihan mo kung nasan ka ngayon. It's different to balance it, no? To balance it, no? Yes, dapat matuto tayong mamaluktot kapag maikli ang kumot. Yes, kailangan naman talaga natin yon, no? But it doesn't mean na makokontento ka na dun sa maikling kumot. Maghanap ka ng mahaba. Amen? Maghanap ka ng mahaba. And alam nyo po, the Lord has changed our lives. Kasabay po ng pag-aayos ng Panginoon. Personally, ang i-chismis ko lang naman dito talaga buhay ko. No? Kasabay po ng pag-aayos ng Panginoon sa life ko personal, inayos din po na unti-unti ng Panginoon, even our finances. Alam niyo po yun. Naniniwala ako, kaya niyang gawin sa akin, kaya niyang gawin kay Pastor Eman, kaya niyang gawin kay Pastor Joseph, kaya niyang gawin dyan sa mga ibang katabi natin dito, kaya niya rin gawin sa iyo. Amen? Kaya niyang gawin sa iyo. You have a broken family, God can fix that. Wala kang maayos na trabaho, o financial income or source of income, kayang gawa ng Panginoon ng paraan yan. Kaya niyang ayusin yan. I am telling you, walang hindi kayang gawin si Lord. Amen. Amen ba? Amen. Remember the authority God has given you. Ito pong authority na to, lagi ko po itong nililesson yan sa impartation class. Kasi gusto ko po kayong bigyan ng konti lang tawag dito, na konti lang na idea, no? Itong authority and dominion na sinasabi sa atin palagi. Ano ba yung authority na yan, Teacher Carla? Yung authority po na yan, no? Nung namatay si Kristo sa krus, hindi lang po salvation ang binigay niya sa'yo. May ginawa pa siya after death. No? Alam po ng mga estudyante ko to. After death, nung namatay si Jesus, pumunta pa siya sa hell. May kinuha siya kay Satan. Kinuha niya kay Satan yung keys of the kingdom. And yung keys of the kingdom na yan, that is your authority. Kinuha niya yon kasi ibinalik niya sa'yo bago siya bumalik sa langit. Amen? Amen. Ang lagi ko po itong inuulit. If hindi mo ginagamit yung authority and dominion na kinuha ni Jesus from Satan, 3 days of battle with Satan just to get that authority back. Amen. If hindi mo yan ginagamit ng tama, nakakahiya naman kay Jesus. Nakakahiya naman kay Jesus. If you're living a defeated life as a Christian, it means you are not using your authority correctly. Amen. Amen. Yun po yung authority na yun. Be confident
that you are a new creation. Remember in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you." Plans to lakas, to and not to, and plans to give you. Amen. Ano pa sasabihin ni Lord yan kung hindi niya gagawin? God is a sovereign God. This is His promise. He wants to give you a rich and satisfying life. All you have to do is move forward. Minsan nasa chicken line ka lang, kapatid. Nasa chicken line ka lang. Ayaw mo lang humakbang into the future. And yes, I am not saying na hindi na tayo magkakamali ng desisyon. Of course, magkakamali pa rin naman tayo. Tama? But what's amazing is kapag na kay Kristo ka na, and if you genuinely seek God's advice, if you genuinely seek God and His guidance, hindi madamot ang Panginoon. Bibigyan ka niya ng wisdom sa mga maling bagay na ginagawa mo. Bibigyan ka niya ng guidance, hindi madamot ang Panginoon. Amen? Amen? And even if you fail, you will see joy and hope in the future. Even if you fail, you will still have peace, you will still have joy, you will still have comfort from the Lord. Amen? Amen. So, I wanna pray for everyone and let's close our eyes. Let's close our eyes po. And I wanna remind everyone, dun sa mga tao na paulit-ulit yung sitwasyon na meron siya. You are in the same situation, same pain, same failure. Paulit-ulit, kung ano ka before, yun ka pa rin ngayon. Hindi ka makamove forward. You have a lot of trust issues. Hindi ka makapagpatawad. Alam mo, nauulit lang naman yan kapag hinahayaan natin. This time around, huwag mong hayaan. Surrender it. Do not be stuck. This is your time. Piliin mong makawala sa pangit na sitwasyon na meron ka. Piliin mong makawala sa unforgiveness. Piliin mong makawala sa pain. Piliin mong makawala sa sadness, sa anger, sa pride, sa mga bagay na pumipigil sa iyo to grow and to fulfill God's promises. You know, we owe it to the Lord. We owe it to the Lord to let go. We owe it to the Lord to move forward.